Kumusta po kayong muli mga ka-vibes? Halina't muli akong samahan sa paggagawa ng kubo para sa mga manok ko. Sa pagkakataon nga po pala ito ay tinulungan ako ng aking kapitbahay. Shout out Kuya Juan Anwengo. Napaakyat na nga po pala ako ka-vibes dyan sa taas para ikabit yung tinatawag sa amin na sagunting. At tamang-tama naman ay dumating si Manay Juan Anwengo. Siya ang tagahawak ko at tagasipat ko sa baba para magpantay nga itong sagunting na itatakid ko. At sa araw na nga po palang ito ay maghapon ng umuulan o umaambon. Ibig sabihin mga ka-vibes ay basa ako dyan habang nagtatrabaho. Mapapansin niyo po talaga mga ka-vibes na maalwan magtrabaho kapag may kasama at may katulong. Kakaiba itong ginawa ko mga ka-vibes na teknik sa paggagawa ng kubo. Inuna ko po kasing pandayin yung panindingan kaysa doon sa pambubungan. Ganito po kasi ang naisip ko para hindi ako mahirapan na mag-akyat baba doon sa taas. Ang purpose nga po nito mga ka-vibes ay para hindi mag-alog-alog yung mga haligi kapag nasa taas na ako. Ito ang tamang pamamaraan sa pagpapanday ng kubo lalo tigit kung mag-isa ka lang ang unahin yung panindingan. Hindi ko naman po talaga kasi inaasahan mga ka-vibes na may makakatulong ako sa paggawa sa parting ito. Kaya nga po pala napadaan yung tumutulong sa akin dyan sa paggagawa ng kubo sa parting yan ay dahil sa magpapahulad na po siya ng kanya pong kalabaw sapagkat hapon na po sa mga oras na iyan. Kung titingnan po ninyo mga ka-vibes ay hindi po ako mahirapan na magkabit ng sagunting kahit ako na mag-isa kasi naiipit po ng panindingan ang kinakabit kong sagunting kahit wala pong maghawak ay parang may naghahawak na rin. Sa pagpapantay ko nga po pala mga ka-vibes nitong kubo na ito ay hindi ko na po ito sinukat kung ano ang sukat ng kubo na ito at sa ganun na din ay hindi ko po hinulugan kung pangtay o tabingi. Sipat-sipat lang ang aking ginawa. Iba din talaga kapag may kabaitan kang tao dahil sa mayroong tutulong sa iyo sa mga ganitang sitwasyon. Chawis! Dati po mga vibes ay hindi po ako marunong magawa ng bahay kubo. Ngunit dahil dati ay nagpapanday si Papa ng bahay at natulong-tulong o helper ako. Kaya't nakikita ko kung paano ginagawa ni Papa ang isang bahay. Ay, nakalimutan ko, bahay pala namin yun. At one time nga mga kaibigan, mga vibes ay nasubok kung kaya ko na ba talaga gumawa ng kubo. Nag-away kasi sila mama at si Papa noon ng panahon na iyon. Ang sabi ni Papa, ako na lang talaga puro ang naghanap buhay sa pamilyang ito. Wala akong katulong. Pero take note mga ka-vibes ay kasama po ako at ang aking nakababatang kapatid sa paggagamas sa aming linang noon. Kapag pagod si Papa ay may ugali po siyang ganoon na inaaway si Mama. Sapagkat sa panahon na iyon ay may anak si Mama na inalagaan at maliit pa. Kaya't hindi siya nakakatulong sa amin nila Papa. Nakalimutan siguro ni Papa na kung pagod siya ay pagod din ako. Pakipalo ako mga ka-vibes, pakishare at palike itong video. Dagdag pa sa mga sabi ni Papa, wala, ako na lang talaga ang nagkumakayod sa pamilyang ito. Para wala akong asawa. Halos lagi-lagi na lamang ganun mga ka-vibes. At minsan pa nga ay nauuwi yun sa suntukan nilang dalawa. Minsan kapag naggagano na si Papa ay tinatakpan ko na lang ang aking mga tainga. Pero nung time na yun ay sobrang naawa ako kay Mama. Tandang-tanda ko pa po noon mga vibes habang nakasandal aking likod sa haligi ng aming bahay ay hindi ko napigilang sumagot kay Papa. Ganito ang sagot ko sa kanya. Kung gusto mo man palang makatulong si Mama lagi sa kung ano ang trabaho mo, ay tumigil na po kayo sa pag-aanak. Yon ang naging sagot ko kay Papa. Nasagot ko yon ay dahil sa naawa ako kay Mama at dahil sa pagod ko na rin. Maya-maya pa'y patakbong umakyat si Papa at may dalang itak. Patapos na po ang video, itutuloy ko na lang kwento sa susunod na video.